Pinatatawag ka sa office ni RJ. Halika na! May kwentuhan, may tawanan, at siguradong may good vibes. Welcome sa RJ at the Office! So, yun. next Ayun na. question na. Next question tayo. Sa tingin mo, paano ka? Paano? Paano ka? Paano ka? Yeah. So, ayun. Sa tingin mo, Nay, paano ka hinubog ng pagiging only child mo? Laging sinasabi sa akin ng mga pinsan ko, especially ni Ate Beth. Kasi siya yung naging, after mawala ng parents ko, siya yung parang naging guardian ko. And then, yun nga, as an only child, as an introvert, and then as family-oriented na setup ng pamilya namin, siguro much stronger na hindi umiiyak sa konting sugat. Parang ganon. Na hindi umiiyak sa konting tama sa kahit pinakamasakit na yung tumama. Alam mo yung sa kanto ng ano? Ito, ng ganito? lamesa, yung mga ganon. Hindi pala sa hindi umiyak. Doon lang ako umiiyak kung minsan sa sakit. Pero yun, I think the stronger I am right now is all because of that days. Kung dahil sa pagiging only child ko. Kasi wala kang kakapitan eh. Wala kang iba sa sandalan kundi yung upuan na may sandalan. Oo, ganun. Yeah. Hala, nakatulog. Ayun, Nay. So yun. Swipe na tayo. True. Next. Ay! So, ano? Next na tayo, Nay. Mas naging istrikto ba o mas maalaga ang mga magulang mo sa'yo, Nay? Si Nanay, yes. Kasi yun siguro yung way of her love, and then siguro yun yung naging way kung bakit ako naging bading. Kasi nato sa atin, sa katawan, tinuro naman niya sa akin din. So, yun. So, nung bata ako, I still remember, kapag 3 o'clock na ng hapon, kailangan meron ng punas yung likuran ko ng powder. Ay, perfect. Diba? Tapos, promise, dawating yung time na nag-high school ako or elementary ako, sobrang kinis ko. Ay, Wala akong perfect. pantal, wala akong ano, not at all, not only sugat on my legs, but right now, oh my God. Ay, Yun. So, yun. Yes, si nanay. Naging maalaga talaga siya sa akin. Si tatay, yes din. Si tatay kasi yung spoiler sa akin ng dalawa. Talagang lahat ng hilingin ko. Ultimo pental pen ng bata ko, niyakan ko yun. Oo, tapos naalala ko na siguro, sa sobrang pikon yata ni tatay na isinako niya ako. Palit pa naman ako, hindi pa ganito kalaki. over naman, ganyan ka lang agad. Hindi pa pwedeng ano muna. Actually, alam mo, yung gentle parenting nung araw, hindi uso ng age namin, ng mga years namin, which is really good. For me, kasi mas naging matatag din kami. Isa siguro yun, during our year. Yun yung talagang, masasabi mo na, the strongest year. Kasi lahat ng hirap, or pagdidisiplina ng araw is hindi konting sampal DSWD na, diba? So parang magkaroon kasi masyadong freedom yung mga bata ngayon compare before. Na parang, anak namin to, gagawin namin siya namin doon sa anak namin. Parang ganon, diba? Like, wala ng disciplinary practices. Ganun. Oo. More on by the books, by the Google, by ChatGPT, ang sagot, diba? Paano mo didiscipline na anak mo yung ChatGPT mo na nakalagay na lahat dyan? But way back before, sino makakaisip na po pwedeng palahurin ng bata sa mundo? Ang sakit nun, natry ko na yun. Diba? Sinong scientist na nakaisip na isa akong anak ka na hindi namamatay nga? Sa ano? Diba? Never naman! Diba? Wala naman ano. Kasi hindi naman ganun kabutal naman talaga dapat. Pero, if there's a physical thing, matatandaan mo kasi for me natatandaan ko lahat ng disiplina kapag may physical. Nung bata ako, pero huwag naman. Ano ba tanda na? Disiplinahin pa? Oo, diba? Papaluin pa? Diba? Kasi yung nakaisip ng chinelas, kaya pwede mo ihampas sa bata. Diba? Yung mga ganun. So, yun. Oh, ayan.
Naranasan ko rin yun, Nay. Di ba? Yung mga... Yung ano, makabasag ko lang ng plato, Ay, gano'n. okay naman yun. Ganun ako, Nay. Grabe yun. Wala. Okay. Buttered child. Ay, sorry. Buttered Buttered chicken pie. Yes, next question, Next darling. question. Paano mo? No? Paano? Pa ba yun? Okay, tama na sa ano. Serious mode. Sure, let's be serious now. Paano naman bakla naman tayo. True. Magkamukha na nga. Magkaugali pa. Bakla pa. May carbon copy. Sabi na kami dapat nag-plancha ako ngayong araw na to. Dapat hindi ako nag-plancha. Same tuloy kami ni Nay. Oo, di ba? Okay, dapat nag-cup ako ngayong araw na to. Masin na tayo na. Sige, next. Paano mo hinaharap ang mga pagkakataong nakakaramdam ka ng ano na yun? Like loneliness or pagkakaisa? Pagkakaisa? Bobo yun. Pag-iisa. Pag-iisa. Ngayon, na medyo may pera na tayo. Hindi, seriously. Money can buy happiness. True. Diba? Money can buy happiness. So yun, kung makikita nyo ang opisina na to, sa dami ng binili ko dito, ganun po ako kalungkot. Ay, hindi. Mali pala. Sa dami po ng ballpen ko sa bag ko, noong kung masasabi, ganun po ako kalungkot sa buhok. Ang daming ano ni Nay, tingnan nyo. Ayun. Pinay mga books. Ayun. Diba? Gano'n ba ako kalungkot? At paano ako kinakupap? So yan po yun. We can tell already, man. Yeah. Kaya we need to work harder Yes, man. for us to be happy. Mm. Ngayon, di ba nga sabi nila, work hard, play hard. Diba? Tama? Totoo. Di ba? Work now, bugbugin mo yung sarili mo sa trabaho, sa akin, bumili lang gusto mo. Kasi you can afford na. But, never ever, na hindi ka magtitira para rin sa sarili mo. You should always have your savings. Kaya, wag mo na kayo mag-asawa, ah. And then kung mag-asawa man kayo, Dapat, happy dapat kayo. Dapat kami separate individual, separate ng individual. redundant na, Nay. Ayan, may sarili kayong parehas income. Para at least, those times na mararamdaman mo na malungkot ka, hindi lumabas ka. Sure. Or, Mag-order ka sa Grab. Shopee. Lazada. Napakadaming way. Pero kung minsan, for me, hindi ako, tao tayo eh. We don't have the satisfaction at all. Diba? Tayo ang pinaka Greedy. or tayo ang ginawa tayo para hindi makontento. Diba? Like, there's no fulfillment of our greediness. Diba kapag sa Jollibee, pinakamahirap na desisyonan is kung, or sa McDonald's, cut na lang natin ito kung bawal sabihin. Basta yun. Beep na lang yan. Oo. Diba dun pag bumili ka sa restaurant, kung kape or coke, diba napakahirap isipin. So, bibili mo yung dalawa. Lalo pag indecisive ka pa, ayun. Doble ang hirap. Huwag ka na kumain. May chicken nuggets ka na, umorder ka pa ng 2-piece chicken. Ay. Ikaw ba yun, Nay? Hindi ba lang kasi kay Skippy yung chicken nuggets. Pero yung 3 piraso lang. Sorry kasi 3. So, yun. Tapos, nasagot ko ba? Oo, ano yung nasagot mo? Ano ka ba? Sige. Okay, next question, ganda. Ganda! Ganda! Maganda ba ako, guys? Ito ang angle, maganda ba? Dito. Ayun. Next question. Handa ka na ba? Yes. Your question is, sino ang pinakawalang silbing senador? Ay! Hindi pa tayo squeeze. Wala pa tayo napapatunayan. Labura na tayo sa lipunan. Ayun. Pinatay. Ay, Kimi. Zinip. Ganun. Pero sa body bag. Okay. Next move on. Ano yun? Let's move on na, guys. Okay, let's move on. For the next question. Ano, Nas, Kevin? Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang only child? Biggest lesson, yun nga,
kailangan you have the strongest faith in your life. Kasi nga mag-isa ka sa buhay. There will never be anybody can make you who you are wherever you are right now kung hindi mo tatatagan yung sarili mo. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. Maraming helping hands around. Marami yan. Marami kang pwedeng tumulong sa'yo. Pero in the end of the day, the biggest decision is always your decisions. Yeah. So, no matter what will happen, kailangan mag-decision ka para sa sarili mo. That's the biggest lesson. And to be honest, ngayon ko lang nadidesisyonan kung anong gusto kong desisyonan sa buhay. Not because may mga taong pumipigil. No, hindi ganon. I just hindi. Pinili ko lang siguro or hindi ko lang natutunan during those days na kailangan kong matuto na mag-isa sa buhay talaga. Na dumepende lang sa kung anong desisyon ang dapat kong desisyon sa buhay. Kasi when I go to a relationship namin ni Harold ngayon, dumating yung point kasi na hinayaan ko yung mga desisyon based on our relationship. Like, siya lang yung nagdidesisyon? Not really. Not really. Oo. Hindi naman ganun. Pero most of the time, I just go with the flow. Or with what her decision or his decision can be. So yun. But ngayon, mas natututunan kong humindi or mas natututunan kong mag-okay kahit hindi. Kahit hindi. Nay! Cut it out, parang mas nadidesisyonan ko ngayon kung ano yung gusto kong desisyonan. Na dapat, noon pa lang dapat, dinesisyonan ko na. Na dapat natuto akong nakatayo naman ako sa sarili kong paa pero yun, isa siguro is yun nga yung grit or yung pangungulila mo sa mga magulang. Isa yun sa pinakamahirap kasi most of the time yung humahatak sa akin. Kasi nga, as nabuhay na sila lang, talagang yun yung ko. Medyo, pag tumama yun sa brain cells ko, yun na, lahat ng desisyon, wala na. So guys, at the end of the day, it's yourself and Yes. you. Yes. You can ask for help, but make sure you always make a decision by yourself. Ano yan, tawag dito, kumbaga sa libro, basahin mo muna ng ilang beses. Saka mo desisyonan. A problem solving cannot be solved in one reading. Yeah. Diba? Kahit na sinong matalinong mathematician, I'm sure, meron man, edi ikaw na, diba? Sige, ikaw na pinagpala. Oh, diba? Ganun. But you cannot solve a problem solving in just one snap or in one glance of your eyes. Solve mo na kagad yung problema. No, it's not. It takes time. Yes, you should read it, you should watch it, you should write it down. Learn from it. Yes, quote from it, understand it from the deepest. Kasi kung ang babasahin mo lang is yung nasa taas ng paragraph. Like diba, isa sa tinuro sa atin noon na nag-aaral tayo, kapag may exam, always read the instructions. But kasi kapag hindi mo na-read yung instructions, nun pala bawal gumamit ng blue ball pen. Blue ball pen yung ginamit mo, hindi zero ka na. Diba? That's life. That's actually yun yung mga learnings na hindi nag-grade ng mga teachers. Na which is very, very, very applicable into our life. Kaya, and then, sabi nila, during college days, kailangan magsumid ka para maging cum laude ako, blah, blah, blah. When I turn out to this life, or itong buhay ko ngayon, nasasabi ko, I'm supposed to be cum laude dapat Oh. Pero meron akong something point nung araw na
nagloko tayo sa buhay. Na 275 tayo sinasabi. Yung grading system kasi namin na 2.7, 1.1, flat 1, yun. So, bawal kasi may 2.75. So, yun. Sabi ko, tinitingnan ko yung mga naging cum laude namin yung sabi ko, hindi ko pinagmamalaki kung ano yung dapat kong ipagmalaki ngayon. But, I think, I have my own company. I have my own people. Wala akong boss na sinusunod. Comparing to them na they do work into bank, they work into somewhere else. But for me, at a young age, I handle people. Diba? I handle my employees. Siguro ang pinaka-greatest lessons na dapat natin matutunan inside the school are the simplest one. You can excel academically, pero dapat mag-excel ka rin as smart, as smart student. Yung pagbakla na, wala na. Dapat maging street, smart. Basta yun. Oh, ganun na yun? Oo, Bahala na kayo basta yun. Basta, and not into too much into books. Parang yung ganun yung not too much bookish. Diyos ko, wala sa libro ang mga sagot na sa environment. Kasi iba yung iba yung inaaral, iba yung isa sa buhay. Yes, iba ang experience, Oo. iba ang learning sa buhay kesa sa learning sa school. Hindi ko sasama kayo mag-aral Oo. pero ang gawin nyo during those days na nasa loob kayo ng eskwelahan, learn from the books but learn also for your experience. Yes. Pagsamahin ninyo. Doon kayo mas tatatag right after nyo sa school. Diba? Yes, mother. Yun lang. Next question, darling. Darling? Okay, so ito na tayo. Sa tingin mo ba, Nay, mas naging independent ka dahil wala kang kapatid? Is that true? Independent in what way? Like, how to handle things, ganon. Actually, yun ang yun nga. May times sa independent ako. May times na most of the time, mas dumidepende ako. Diba? Napapalindig ako balat ang sagot ko. Para magkakatugma balat ang sagot ko. Yun. Yeah, since only child si mother, ano siya? Mahirap sagutin yung isang tanong na yan. Pero I think, natakal na natin yan kanina. Yeah, nasagot na. Nasagot na rin natin yan kanina. Hindi ko alam kung saan, yun ang problema ko, wala akong retainer sa iba. Hindi ganun katagal nag-retain yung mga Thoughts? sa utak ko. Kaya ako minsan, I make sure I write it down, or maybe, yung mga ganitong eksena, gawin na natin. Parang ganun. Kasi kapag habang tumatagal, nawawala sa akin, nawawala yung thoughts, yung energy. Kaya pag sinabi ko, halika, gawin na natin to, gawin na natin ngayon. Yeah. Bakit bukas? Pwede naman ngayon. Diba? May time naman ngayon. Tara na. Ganon. We really like mother. Like goldfish memory tawag dun, di ba? Yes. Same tayo na. Diba? Ano ba yun? Mother ko talaga siya. Pero hindi tayo bobo. Hindi tayo ganon. We just wanted to make sure na yung naisip natin is nagawa na natin on that day. Para tapos na. Kasi ako hindi ako nakakatulog ng gabi nang hindi ko natatanong yung isang tao nung dapat kong itinanong sa kanya. Parang mabuburyo ka sa kakaisip. Yes. And then I think yun yung isa sa problema namin as a child, as a only child. Na parang dumepende rin kami sa sarili namin na intuition. Pero yung intuition na yun kung minsan totoo. Promise. Yung mga naiisip mo, yung mga sa akin for me. So you trust your gut na? Yes, I trust my guts. A lot. Always trust your guts, guys. Yeah. Hindi ko sasabihin na nakakabasa ako ng tao. Pero once that person sit on my table, at pag tinitigan ko siya, and then something sit on my table, sit on my chair na lang, sige. Parang, unang tingin ko pa lang sa kanya, okay to. Pag, ay hindi to okay. Pag sinabi ko sa sarili ko hindi to okay, sigurado ako hindi okay.
alam mo, one good example, ayoko lang banggitin dito. Well, that recent. Yes, Recently, on the vlog, Charis! Sino kaya yun? Oh my God. Chismis! Huwag na natin ano yun. So, Nay, sinasabi mo na yan. Ano ang unang impression mo ngayon sa akin? Ngayon, mas nilalagyan ko ng boundaries yung tingin ko sa mga tao. Hindi ko i-differ yung pagiging overthinker ko sa isang tao ngayon. Yes. Kasi, siguro kapag tumatanda ka, mas nakikita mo yung kindness sa lahat. Yun, isa siguro yung sa natutunan ko bilang only child din. Is, walang masama sa mundong ibabaw. There just happen na yung sitwasyon nila iba sa sitwasyon mo. And then kung ang sitwasyon na yun is naging sitwasyon mo, hindi sila magiging ganon. Tama ba? There always a kindness in humankind. Yes. We are made by love. We are made by God. Kaya dapat hindi nawawala yung tiwala mo pa rin or yung tiwala. Oh, trust. Trust, di ba? So yun, ngayon, hindi ko na inaano, depende na lang sa mga malalaking bagay, sa mga malalaking desisyon sa buhay. Like, partnership, dyan ako medyo off. Pag yung mga nagiging partner natin sa negosyo, alam mo na. Medyo ganun, tumatagilid. Nagiging scoliosis. diba? Ganun. Ano ang maipapayo po sa mga kapwa mo only child? Sa mga kapwa ko only child, I think, do what you love. Actually, so yung labas, and you'll never work again. Ayun, may kodigo siya. Hindi. Yun. Ayun din. Yun. Yun na yun. Ay, Hindi. Tawag dito. Nag-option. ayaw mo na na yun. Ito na lang. But actually, tawag dito, always have the faith. Never lose the faith. Kay Papa Jesus, kung kanino ka man naniniwala na, Pero, yun nga, in our Creator, walang imposible kapag meron siya sa buhay. Never mo dapat i-neglect yung faith mo sa Kanya. Actually, wala yan sa kung anong klaseng relihiyon ang meron ka. Pero kung may paniniwala sa Kanya, meron siyang ibibigay sa'yo more than to what you ask for. Kung pinanganak kang nag-iisa sa buhay, for sure meron siyang inihanda na lechon. Maglalapang tayo. May inihanda siyang somebody for you to be your family, di ba? For me, I'm so lucky na I found it to Harold's family, di ba? I earn pamangkin from him, di ba? May tinuring ako sa sarili kong pamangkin din yung pamangkin niya. Yun, God will always make a way for you to feel not too much lonely, pero for sure, hindi mawawala yan sa amin bilang mga only child. Hindi mawawala yung question na bakit. Like, not to depend myself, pero yun nga, sa akin kasi, may mga times pa rin, or most of the times pa rin, hinahanap-hanap ko pa rin yung parents ko, yung love and care ng totoong mga magulang, and then mga kapatid mo, na wala naman talaga. Pero, Nagtatawa ako din na rin. meron naman. Alam Ano mo kaya? ako. Ano kaya? Yun. So, yun lang. Always have the faith. Never lose faith. Mahal tayo ni Papa Jesus. Mahal tayo ng mag-umawa sa atin. Yung pagmamahal ng tao sa atin or ng mahal natin sa buhay, mas sigit doon yung pagmamahal niya sa atin. Always make sure. Always make that on your mind. Yes. Laging magtandaan yan.
Yun. Anything? Ano nakatulog? Okay. So, ayun na Mm-hmm. May question ka pa ba? Kasi nga, ano, di ba na? Siyempre, only child ka. Ah. And you lost your parents then. Mm. Mas malaki daw. Is proud that you are willing to share this information about yourself. Malamang lang about sa akin, di ba? Di po na magkamo kami, parehas kami ng ano ah. Ayun, so happy for Madam. True. At dahil dyan, Clap, clap, clap. may isang question ka. May isang question pa pala tayo. Yes, na. Ano yun? Ano ang ipinagmamalaki mo sa pagiging only child? Only child? Only child? Pinagmamalaki ko na lumaki yung ganito. Double meaning yun na ya. Nalumobo ako na ganito. Kasi wala akong kahati sa pagkain. Wala akong kahati sa... Kaya lumobo ako ng ganito. Yung sasabihin ko ako. Hindi. Seriously, proud na proud ako para sa sarili ko. To whatever I have right now. Hindi ako perfecto. I do have a lot of mistakes in life. But I make sure those mistakes teach me to be stronger as I am right now. Even though I feel weak, I make sure na mararamdaman ko pa rin tatag yung tibay. Kasi nga, nakakain na ako ng lunch. Kasi matatag ka na kasi pumasok ka. Saka nagpalin ng price ako. Ayun, tumatag si Mari. Kaya tumatag tayo. But keeping mo aside, yun lang. Yun, you should always be proud of what you have. Be the proudest person. The first person to clap on yourself is yourself. Yes. Never let anybody diminish your stars, or don't let anybody grab your spotlight. Hindi mo pa hindi ka na. Hindi. Yun. Basta, walang ibang taong gagabay sa'yo, walang ibang taong papalakpak sa'yo kundi sarili. Gaano man kapangit ang buhay mo ngayon, darating at darating yung buhay na gustong-gusto mo para sa'yo. Because we make our own stories. Yes. We are the author of our lives. Exactly. We have our own spotlights. We do have our own stars to reach. Kung may mga taong gustong patayan ka ng spotlight, make another one. Yes. Mag-set up ka ng sarili mo. Yes. People around you will judge you for who you are, for what you did, but in the end of the day, it's up to you kung paano mo yun cope up, kung paano mo yun sasabihin sa sarili mo, no, kaya ko to, no, paninindigan ko to, no, malalampas ko to. They're not the one who define you at all. Harold and I suffer a lot of criticism before. Doon ako, yun yung pinaka-weakness ko. Pero I found somebody who was stronger than I. Doon din ako pinaka-maswerte sa buhay. Kasi nagkaroon ako ng partner na stronger than I am. Kung minsan nga lang sinasabi, we are the batteries of each other. But yung battery ko kasi, parang iPhone. Nag-drain na Yun. But her battery, I'm so happy na nasi-share niya sa akin nun, na nare-recharge niya ako to whatever I wanted to be in life. Kaya, all around us right now, whether you are the only child in the family, kung marami ka mang kapatid, make sure na may faith, may gusto kang mangyari sa buhay mo, matiwala ka sa sarili mo. Kasi in the end of the day, you are your own boat.
row your... row your boat. Ganun. Hindi, yun. Kaya niya yan. Life is just life. Since we're talking about love life, Aha. so what is your, ano yung ibabahagi mo sa kanila to make things even stronger in bond, closeness? First, sa amin, kaya yung isang partner niyo maghawak ng pera. Kasi alam ko na. And then after that, mag-away kayo na mag-away. But at the end of the day, kayo pa rin naman talaga. Kumahal niyo yung isa't isa, no matter what may happen, pagloko man kayo sa isa't isa, for sure uwi-uwi kayo sa isa't isa. Kung talagang totoo yung pagmamahal niyo sa isa't isa. That's the reality. If I were to ask. Yes. Ngayon sa buhay natin, napakaraming tukso. Hindi magpatukso ka, but make sure in the end of the day, uuwi ka dun sa taong mahal mo, dun sa taong kasama mo during those times na hindi ka pa ganun ka-successful sa buhay. Kasi kung sino yung kasama mo, ito nangyayari ngayon to sa mga vlogger na yumayaman na magka-partner sila, magkasama sila, tapos in the end of the day, magkahiwalay na, di ba? Ang daming ganun ngayon. Siguro, one lesson na masishare ko doon is that kahit nagaano kalaki yung fight ninyong dalawa, always choose the person you are living to during those times na hindi kayo ganon sa buhay. Kasi, trials lang eh. Eh, nung panahon niya na wala kayo, hindi kayo nang iniwalay kahit kakainin niyo tuyo. Dahil napakain kayo ng pagmamahal niyo during that time. Ngayon pa, hindi lang pagmamahal nagpapahain sa inyo. Bakit niyo susukuan? Di ba? True. That's the point. You should learn how to climb a mountain despite you don't know how to climb. If you don't know how to fly, then grow up. And then, exactly. And then, hindi mo kailangan matutunan na maging plantito ka o plantita ka kung hindi mo susubukan. Kung hindi mo paninindigan. Diba? Sabi nila, you should have a green hand para mabuhay ang isang halaman. Pero sinubukan mo na ba na sundin yung pagbibigay ng tamang photosynthesis, kinumber sa halaman, ilalabas mo ba siya? Because if there's a proper care, mabubuhay yan. Parang yung relasyon niya lang. Mabubuhay at mabubuhay yan if you really care for each other, no matter what happened, no matter what trial is, kung mahal niyo yung isa't isa, mabubuhay yan. That's it. And pag ako na may tatanong, just additional sa sinabi ni Mama, learn to accept imperfections in life. Exactly. Kung may man siya, hindi mo gusto na ugali, you should learn to accept it. Kasi nga, kung mahal mo talaga siya, you're willing to accept the whole him. Hindi na yung side ng gano'n. So that's how life really works. There's no such things that is perfect in life. True. Learn to love that person. Learn. Learn. And then for the only child there, kung ngayon pa lang nagsisimula ka pa lang sa buhay mo, or ngayon mo pa lang nako-question yung sarili mo, kung kaya mo ba mabuhay nang wala ka talagang kapatid, isa lang dapat mong matutunan. Magdasal ka before ka matulog sa gabi. And then release all your thoughts to her or to him, to Papa God, and everything will follows. Yun lang. Hindi ito about Christianity or anything religion it is, but faith is always with faith. Faithfully. Yeah. So to end up our stories for today, thank you so much for watching this simula ng ating kwentuhan, talakayan, pagbibigay ng kuro-kuro sa dapat natin bigyan ng kuro-kuro sa buhay. Diba? So to everyone who's watching this, thank you so much. I do hope nagustuhan niyo ang conversation natin for today's video at makita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating video. Kaya ano nang dapat yung gawin? Pindutin niyo na ang like, share,
and subscribe button dyan sa mga YouTube ninyo para at least ma-notify kayo once na meron kaming mga mga bagong videos. Yun. Diyos ko, hindi na kayo babakal pa. Yun lamang, maraming salamat sa panonood. See you again soon. Bye for now. Ka-forever. Mag-thank you pa doon ako, Nay. So thank you, Nay, for having me. Okay. For giving me this platform, this opportunity. Because aside of me is happy Okay. na naka-ano rin ako sa ganitong setup. This life. Because it's always been a dream of mine. So I'm happy. Aww. Thank you, Nay. Yun. And then always make sure to share what you have. Yes. But always make sure na may matitira para sa'yo. True. Kaya yan, ito yung ginagawa natin. Thank you so much for the opportunity. Actually, maybe the star aligned to us kasi nga naghahanap din ako ng pwede kong makasama with this kind of thing ko sa buhay, sa pagsisimula kong ganito sa buhay. Yeah. So, it's a great opportunity for me to have you as part of my journey here sa YouTube. Itong Nay. mga bagay-bagay na to. And then, yun lang. Thank you so much. And don't forget to be kind, Yes? to be faithful, to have faith, at mag-subscribe. Mag-subscribe. Subscribe kayo dito sa YouTube namin para at least ma-notify kayo once meron kaming mga bagong videos. Don't forget to like, share, and subscribe only here at It's Me RJ or It's Me Rubel. And now, our new one, RJ at the office. Bye! See you guys. See you. Bye-bye. Bye-bye.